Saul, Yun ang ginawa ni David. Doon siya nagtago. Hindi inaasahan ni Saul na nandun si David. Doon siya nagtago. At para siya wag mapatay, kailangan siyang magkunwari na isang baliw. So kaya si David magaling na aktor, 'di ba? Hindi lang siya isang hindi lang siya isang warrior, kundi isa pa siyang aktor, 'di ba? Kumbaga sa pelikula, siya yung bida, no? Siya yung bida at siya yung bida na pansamantalang nasa pagitan ng mga kaaway niya. Dalawang kaaway niya ngayon. Okay? Nasa sandwich siya. No? Pag umuwi siya ng Israel, papatayin siya ni Saul. Pero mas pinili niyang magtago sa balwarte ng kanyang kalaban. Pero sabi niya, sa Panginoon, walang imposible. So, ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na yon na si David ay nagtatago sa balwarte ng kalaban upang si David ay maproteksyonan. Kita niyo, no? Ang ganda ng Panginoon, ha? Ha? Para proteksyonan niya si David, kailangan ni David magpunta sa balwarte ng kalaban. Pagkat mas mabagsik si Saul kumpara sa kanyang mga kalaban. Para hindi mapatay ni Saul si David, so hinayaan ng Panginoon na doon muna siya magtago. Parang si Elijah, hinanap ni King Ahab sa buong kung saan alam niya na pwede magtago si mga bansa na pwedeng pagtaguan ni Elijah, doon pala nandun lang siya sa likuran ng palasyo. Nandun lang siya sa likuran ng palasyo, nasa Brook Cherith. No? Doon lang pala siya tinago ng Panginoon, sa Brook Cherith. Kaya hinahanap ni Ahab na propeta, hindi niya talaga makikita. Bakit? Nandun sa likuran lang ng palasyo nagtatago. Para tinago siya ng Panginoon doon for 3 years. Almost 3.5 years. O siguro mga 1 year and a half. Mga ganon, no? Great. So, tignan po natin, no? Una, nakita po natin, no? Yung sa pagmamanage ng ating mga pinagdadaanan, hindi po madali yan, no? Hindi madali. Treat God's Word as a strong foundation in life. So, yan yung nakita natin, no? Kailangan nating i-treat, o ano ba yung salitang treat? Sabi natin na isaalang-alang na ang salita ng Diyos ang ating pinakamatibay, malakas at matatag na pundasyon ng buhay. Kaya, pagka ang salita ng Diyos pinabayaan niyo na sa buhay ninyo, parang niyo nang sinabing, ayaw ko nang mabuhay. At ayaw ko nang magtagumpay. At ayaw ko nang maging mabunga ang aking buhay sa magandang gawain. Bakit? Kasi ang tanging salita lang ng Diyos ang pwedeng makatulong sa atin. Kapag sabi nga ng Bible, the Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword. So, mas matalas kaysa sa may dalawang talim. Kaya nga sabi ni Kristo sa Matthew 7, matalino ang taong nakikinig at tumutupad ng aking salita. No? So, yung Holy One of God na sinabi dyan sa Bible, si Kristo po yan. No? Sambang talata yan na nakita natin sa Isaiah 5:24, di ba? Kaya yung warning, no? Kapag ang salita ni Kristo, wala nang bisa sa buhay niya, sabihin, hindi niyo na binibigyan ng atensyon na bulayin, basahin, pag-aralan, sundin, nagpapasimula na kayong bumagsak, nagpapasimula na kayong maging
sabi nga, destroyed. Nagpapasimula na kayong mawasak, ma-destroy. Para huwag mawasak ang ating buhay, treat God's Word as our strong foundation of our lives. Pangalawa, treat trials as a character builder. Matindi, ano? Character builder. Paano ba yan? Sabi ng Romans 5:3 and 4, tingnan nyo. Romans 5:3 and 4. And not only so, but we glory in tribulation also. Tribulations, plural. Knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. So sinasabi rito, sabi niya, at hindi lamang gayon, kundi dapat tayong we glory. Ay, salitang glory. Lumuwalhati o magpuri sa ating mga tribulasyon. Parang ang hirap, ano? Parang nasunugan ka ng bahay, tapos nagpupuri ka sa Diyos. Nalugi negosyo mo, tapos nagpupuri ka sa Diyos. Hindi naging successful ang iyong plano, tapos nagpupuri ka sa Diyos. Dumaan ka sa maraming bagyo ng buhay, tapos pinupuri mo ang Diyos. Parang yung kwento ng, sabi doon, paligsahan, magdodrawing ng isang pag nagpapakita ng kapayapaan. Okay? Paligsahan na ang sino bang makapag-drawing, drawing competition, ng isang mapayapang lugar, meron siyang premyo. $100,000. So, $100,000. So, ang dami nag-apply, no? Na nag-drawing, nag-paint, ng mga payapang lugar. Nagpapakita ng peacefulness. So, ang iba, nag-drawing ng mga pamilya, na masasaya, nagkakasiyahan. Tapos, yung iba naman, nag-drawing ng mga magagandang lugar, no? Na wala man lang mga ang pangit ka makikitang hindi magandang lugar doon, puro magaganda. Sabihin, karamihan ng drawing, pinipicture nila yung drawing na punong-puno ng kasiyahan at wala kang mababakas na problema sa kanilang paintings. So, para sa kanila, ang pinaka-peaceful na painting, walang presence ng problem. Without any presence of problem. So, ganon. Pero, merong isang nanalo. May isang nanalo. At ang kanyang drawing, isang puno na nakabagsak, no? Nakabagsak na puno, at merong hangin na medyo malakas at medyo may konting ambon, makulimlim ang panahon. Tapos doon sa puno na nakabuwal, may isang salay. May isang salay at meron 2 ibon na anak. So habang nandoon sa yung 2 ibong anak na nasa salay, no, ang paligid ay makulimlim, mahangin, umaambon-ambon, tapos may 2 sisiw ng ibon na natutulog. At doon sa tabi ng ibon na 2 inakay, merong isang inahin
na umaawit. So, umaawit yung inahing ibon at inaawitan niya ang kanyang dalawang anak na ibon, na sisiw, na natutulog sa kabila na ang paligid nila malamlam, may hangin at may konting ulan. Parang nangyari kanina, di ba? Grabe yung ulan kanina eh. Kaya nung nakarating ako doon sa bahay, tinignan ko yung mga alaga. No? Yung kanilang, yung lupa, basa, putik-putik. Inayos ko kaagad. At nakakita ko na isang sisiw na iiyak-iyak, basang-basa. Hindi ko alam kung sino yung nanay ng sisiw, pero isinama ko doon sa bumabang manok na mayroong 3 sisiw na inaalagaan. Natatangi siya sapagkat yung 3 sisiw, puro dilaw. Pero siya, black. Black siya. So, sabi ko, saan kayo galing itong sisiw na to? Basang-basa, umiiyak. Tapos, ang ginawa ko, nilagay ko siya dun sa bagong babang nanay na mayroong 3 kulay dilaw na sisiw na tuyo naman. Pero yung isa, umiiyak siya, kulay black. Naghahanap ng mapagsisilungan na siya may initan. Noong umpisa, tinukaan mo na siya nung nanay. Tapos, mamaya-maya, lumabas siya. Iyak siya na iyak doon. Binalik ko uli. Lumabas siya uli. Iyak na naman iyak. Tapos, pumasok siya doon sa loob ng pakpak ng nanay. Tapos, nanahimik na hanggang sa umalis ako. Hindi ko na naririnig yung kanyang iyak. So, ibig sabihin, natanggap na siya nung inahing manok. Hindi na siya pinapalabas doon sa kanyang under ng kanyang wing at hindi na rin umiiyak yung sisiw. So, nakomportable na yung maliit na sisiw na basang-basa nung makuha ko. Buti na lang, hindi siya nakain ng mga pusa doon, ng mga daga. Nag-iisa lang siya eh. Ang mga manok nandun sa malayo-layo. Siya malapit dito sa mga yero. Na kung saan doon maraming daga. So, na-comfort na siya at hindi na siya umiyak hanggang sa umalis ako. Di ba? Yun ang nanalong picture. Yung may konting hangin, makulimlim, mayroong ambon, at mayroong punong nakabagsak, na mayroong salay, na nando sa punong bumagsak, at mayroong 2 sisiw na natutulog, at mayroong ina ng sisiw na umaawit. Yun yung nanalo. Bakit? Sa kabila ng problema o ng bagyo, yung mga sisiw, nakukuha pa nilang matulog habang sila ay inaawitan ng kanilang ina. At yung nanay, masaya siya na inaawitan niya ang kanyang mga anak upang yung mga anak ay maging mapayapa. So, yun yung nanalo. Di ba? Kaya mga kapatid, hindi po nahulugan na kapag tayo ay may problema, pagsubok, pangailangan, wala na yung kapayapaan. Doon natin makikita yung kapayapaan ng Diyos in the midst of trouble, in the midst of the storm. Diba? In the midst of the storm. Doon mo makikita yung power of God to create peace. Sabi nga, hindi lang tayo niligtas ng Diyos to enjoy the blessing of being Christian or child of God, children of God, sons of God. But sabi ng Bible, but also to glory in our tribulations. Tribulations. Yan, no? Sabi nga dito, receive trials as character builder that are in our lives temporarily. So, sabihin, yung palang trials, temporary lang yan. Hindi, it will not last forever.
Siguro, aabuti ng 10 years. Di ba? Aabuti ng 20 years. Aabuti ng 30 years. Pero pagkatapos ng mga problema, pagsubok, tukso, bagyo ng buhay, nandyan na yung great calm. Di ba? Habang namamangka ang mga disipulo, nag-arise ang isang bagyo. At habang si Kristo natutulog sa likuran ng bangka, mahimbing na natutulog ang bangka ay hinahampas ng alon, ng hangin, ng bagyo. At pumapasok ng tubig sa bangka at nagpapanik ang mga disciples. At ang sabi nila kay Kristo, ginising nila, Panginoon, Master, carest not, we perish. Wala ka bang pakialam? Tayo ay mapapahamak. Pero sabi ng Bible, si Kristo'y bumangon, sinaway ang hangin, sinaway ang alon, at nagkaroon ng great calm. Di ba? Sabi ng Philippians chapter 4, verse, tingnan mo, Philippians chapter 4. Saan ba yung Bible ko, no? Wala. Nandun, naiwan ko sa mesa. Naiwan nga. Philippians chapter 4. Meron sinabi doon, and the peace of God that passeth all understanding shall be with you. Diba? Yung kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso. Verse 9 yata yan. Yan. Hindi. Verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Through Christ Jesus. The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. Kaya kapag tayo ay may mga problema, pangailangan, pagsubok, tukso, let the peace of God keeps your mind, keeps your heart. Diba? Nandun ang bagyo, nandun ang pagsubok, nandun ang problema, pero mapayapa kang nakatutulog, nakapagpapahinga, nakapagre-relax ka, nakapag-iisip na maganda, nakapagpaplano. Ha? Sabi nga dito sa verse 9, those things which ye have both learned and received, and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Kapag ka ikaw ay marunong manalangin, magsumamo, magpasalamat, the peace of God shall be with you. Pero, kung matututunan mo ang mga bagay na ito, ano yan? Verse number 9. Verse number 8. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Kapag ka pala naging, optimistic, ha? Hindi ka pessimist, hindi ka negative. Sabi nga ng iba ay positive. The God of peace shall be with you. Not only the peace of God will be with us, will be with you, but also the God of peace. Because you think, what is the true? What is the
righteousness? What is that just? What is that pure? What is that lovely? Good report, virtue, praise. If you think always on these things, the God of peace, not just the peace of God, but the God of peace shall be with you. Napakaganda, di ba? Dalawa meron ka. Meron kang, pag nananalangin ka, nagsusumamo ka, nagpapasalamat ka, may God of peace ka. Pero pag lagi mong iniisip yung mga excellent things, the God of peace shall be with you. So, mga kapatid, dapat ang mga problema ay nagiging character builder nating mga Kristiyano, hindi destroyer. Dapat nga may problema ka. Dapat ka lalong maging malapit sa Diyos. May problema ka eh. Pastor, pagka wala ng problema, mas lalo. Dapat kang lumapit sa Diyos pag may problema ka. Mas lalo pag wala ka ng problema. Bakit? Sapagkat maraming nahuhulog sa tukso sa panahon na wala na silang problema. Kasi pa-easy-easy na lang. Di ba? Hindi na sila alert, awake. Di ba? Kasi wala namang problema eh. Para ka maging alert and awake. Kaya, ang nangyayari, nagiging victim of the devil. Pero kung kahit sa gitna ng maraming blessings, you are awake, you are alert, and enthusiastic, the devil cannot harm you. Bakit? Eh, naaamoy mo pa lang ang diablo eh. Amoy demonyo di ba? Amoy diablo O, di ba? Hindi mo na siya, hindi ka magiging biktima. Aware ka eh. Kaluskus pa lang niya, uy, mukhang may devil doon Yan, di ba? Aware ka eh. Bakit? Kasi nga, you are awake, you are alert, you are enthusiastic. So, kaya, trials are likened to a refining fire which is used to purify gold. Katulad daw ito ng refining fire. Ano yung refining fire? Yung apoy na naglilinis. Yung ginto, isasalang sa apoy para lahat ng basura matanggal. At pag natanggal na ang lahat ng basura doon sa ginto, lilitaw ang gintong lantay, pure gold. At ang price is more, anong tawag doon? Much more precious kaysa sa ibang gold na hindi na-purify. Kaya, hayaan natin na yung trials, tribulations, temptations, afflictions, troubles, ay maging refining fire ng ating Christian life upang tayo ay lumabas na dalisay na katulad ng ginto. Sabi ng Bible, purified 7 times. Grabe, ano? Yung salitang glory, in all tribulation, yung glory, isabihin daw nito, to boast. Diba? To boast. Yan, no? Yung Greek niyan ay kokaumahi. Kokaumahi. Di ba? Kokaumahi. To boast. Or make boast. Di ba? Sa iba naman, ang ibig daw sabihin to ay rejoice. Mag-rejoice ka sa iyong mga tribulations. Maging masaya ka, joy. You have a joy. Kaya nga sabi po ng Bible tingnan niyo po, count it all joy when you fall into diverse temptations. Tingnan niyo po yan.
sa James chapter 1. Kayo ay ibilang yung isang kasiyahan. Ibilang yung kasiyahan kapag kayo ay nahuhulog o pumapasok o dumadaan sa tukso. Ano? James chapter 1. Verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Kapag daw tayo ay dumadaan, pumapasok sa mga temptasyon, pagsubok, tukso ng buhay, ay ibilang daw nating isang kasiyahan niya. Bakit? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ha? Sabi rito, verse 4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Para daw tayo maging kompleto, perfecto, walang kulang. Kapag ka daw tayo ay nagiging masaya sa mga problema at pagsubok at tukso na ating pinagdadaanan. Oh, mahirap yan. Kaya nga sabi ng verse 12, blessed is the man that endureth temptations, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So kapag ka tayo pala ay marunong magtiis ng tribulasyon na tayo ay nagiging masaya, mapalad tayo. Mapalad tayo. Yung tribulation, ibig sabihin daw niyan ay pressure, anguish, burden. Diba? Nape-pressure ka, nababurden ka, meron kang persecution, trouble, meron kang affliction, to be afflicted, at meron kang anguish. Ang hirap na, no? Kasi sabi nga ng Bible, all things work together for good to them that love God. Ang hirap intindihin, ano? Pati yung trials, troubles, tribulations, afflictions, work for our own good. Kailangan lang nating maging masaya. Maging masaya tayo, sabi ng Bible, when you fall into diverse temptation. Diba? Sapagkat ang ating pagtitiis, habang tayo tinutukso, habang tayo inuusig, habang tayo ay dumadaan sa mga afflictions, may bunga. May bunga. Yung ating karakter, sabi nga, worketh patience, and patience experience, and experience hope. Kaya kapag tayo ay walang natutunan sa pinagdaanan natin, sabi ng matatanda, tumandang walang natutunan. At ang sabi ng iba, tumandang paurong. Paurong ba tayo? Dapat pasulong tayo, di ba? Pinagdaanan na natin yan, bakit hindi pa rin natin mapagtagumpayan? Wala ka lang makain. Ang tendency mo, mangutang. Ang tendency mo, manghingi, mamalimos. Pangkaraniwan yan, di ba? Pag walang makain, punta sa kapitbahay, punta sa tindahan, utang. Kaya ang haba ng listahan. O kaya, punta sa kamag-anak, lalo kung, tapos ang mga kamag-anak niya pala, mga unbeliever.
Tapos sinahabi niyo, Kristiyano tayo, mahal tayo ng Diyos, mayaman ang Diyos natin, sinusuplayan tayo ng Diyos lahat ng pangailangan natin. Sabi nung kapitbahay mong unbeliever, kung di ka nga lang nangutang sa akin, di ka kakain eh. Di ba? Kaya sabi ng kapitbahay niyo, ba't ako maniniwala sa iyo? Na ang Diyos mo ay makapangyarihan at ang Diyos mo ay nagpapala, eh ang utang mo sa akin, napakahaba, hindi ka man lang nakakabayad. Kaya mahirap may utang. Kaya nga sabi ni Pastor Danny, di baling hindi kami kumain, basta bayad ang utang namin. Pag naputulan ka ng kuryente, alam ng tao. Bakit? Sa lugar na yon, ikaw lang ang madilim. Pero kung hindi ka kumain ng isang linggo, hindi alam ng tao na hindi ka kumain ng isang linggo. Bakit? Siguro, malalaman ng tao pag kinuwento mo, isang linggo na kami hindi kumain. Siya ka ng iyak dyan sa kalsada at namamalimos ka. Yun. Pero yung hindi ka naman umaangal, ba? Nagpapasalamat ka pa sa Diyos, nagpupuri ka pa sa Diyos, isang linggo ka nang hindi kumakain, pero may kuryente ka. Bakit? Bayad ka eh. Pero may tubig ka. Bakit? Bayad ka eh. At nandun ka sa bahay na inuupahan mo. Hindi ka pinapalayas. Bakit? Bayad ka eh. Pero sa linggo ka nang hindi kumakain. Sabi sa Dani, hindi baling walang pagkain. Ang mahalaga, bayad lahat ang dapat bayaran. O para makakain kami, o punta kayo doon sa bukid, mangunguha kayo ng suso. Manguha kayo ng kangkong. Yan ang ating kanin, yan ang ating ulam. Ha? Kanin namin yun. Ulam na rin namin yun. Kaya magluluto ka man ng isang malaking kalderong, suso at kangkong. O yun na. Pagkain na namin yun. Diba? Minsan daw yung may-ari ng bahay, nakita sila, 2:00 na. Pastor, ano yan? Tanghalian, mabihira ka naman, pastor. Wala kang kwentang tao. Nananghalian ka ng 2:00. Mga anak mo, ang liliit pa. Oh. Kung ano nang pinagsasabi daw kay Pastor Danny. Sabi daw ni Pastor Danny, wala kang pakialam sa amin. Kaya kumain kami ng 2:00, kaya kumain kami ng 12:00, kaya kumain kami ng 3:00. Wala kang pakialam sa amin. Buhay namin to, hindi mo to buhay. Hindi, naawa ko sa mga bata, sa mga anak mo. Tanghalian nyo, 2:00? Yan ang pakialam mo. May utang ba kami sa'yo? Wala. Wala nga pala kami utang sa'yo. Pakialam mo, kung may utang ako sa'yo, okay yun. Pero wala naman akong utang sa'yo eh. Kaya wala kang pakialam kung anong oras namin gustong kumain. Gusto namin kumain ng 2:00. Ano pakialam mo? Tapos, yung kapitbahay mo, hindi nagbabayad. Oh, ano pakialam ko sa kapitbahay ko? Di ba, member niyo yun? Kapatid mo yun? Oh, kapatid ko isa doon. Member namin isa doon. Oh, bakit hindi sila nagbabayad? Bakit ako nakausap mo? Di ba kausapin mo sila? Hindi naman ako nangupahan dyan, sila. Buti sana ako yung umuupa para sa kanila. Hindi. Sila ang nangupahan sa'yo. So, kausapin mo sila, sabihan mo, wag ako. Kasi ako, wala akong utang sa'yo. Tapos sabi ng abogado ko, ganito rin. Sabi ko sa Danny, tanga, ang abogado mo, tanga. Sabihin mo sa abogado mo ngayon, ha? Gusto mo, papuntahin mo rito yung abogado mo. Ako magsasabi sa kanya. Tawagin mo. Di ba? Bakit? Kung meron tayong mga pinagdadaanang, mga pagsubok, tukso, sabi ng Bible, count it all joy. Bakit? Itinatatag niya ang iyong karakter. Nagiging pasensyoso ka. Di ba? Nagiging matiising ka. Natututo kang umasa sa Diyos. Hindi sa tao. Hindi sa kapitbahay mo. Hindi kung kanino man. Di ba? Sabi rito, work it
Yung salitang worketh, work fully or accomplish. Kapag ka daw tayo ay marunong magtiis na masaya, ha? Ito ay gumagawa. Ito ay nakaka-accomplish. If you want to accomplish something very glorious to God, that gives glory to God, dapat matutunan nating ang ating pagtitiis ay mamunga. Diba? Alam nyo, merong yung pag-aaral, bakit ang mga clams nagkakaroon sila ng perlas? Alam nyo kung saan galing ang perlas ng clam? Di ba? Ganito yan. Habang ang clam ay nakanganga, pumapasok sa kanya yung mga buhangin. At habang pumapasok sa kanya ang buhangin, nakakaramdam siya ng pain dahil doon sa presence ng buhangin na pumapasok sa kanya habang siya ay naka-open. Pero sa kanyang pagtitiis ng mga hirap at sakit dahil sa buhangin na pumapasok sa kanya, nakapagpuproduce siya ng perlas. Kaya yung palang perlas, ito pala ay resulta ng pagtitiis ng clam. Sa kanyang pagtitiis, habang siya'y hinahampas ng alon na may kasamang buhangin, na may kasamang lupa, siya'y nakapagpuproduce ng perlas. Tayo, ano napuproduce natin? Pagka tayo dumadaan sa mga pagsubok at mga tukso at mga problema. Dapat nakapagpuproduce tayo ng something precious. Amen? Something precious. Kahit na, yung testimony natin, nakikita nila. Para pag nagsalita ka, pakikinggan ka. Bakit? Kasi alam nilang dumaan ka doon at nagtagumpay ka. At nakapag-produce ka ng good character. Nakikita ng tao yan. Kaya ang taong walang pagtitiis, wala siyang bunga. Hindi siya namumunga kasi hindi siya marunong magtiis eh. Di ba? Yung bang palipat-lipat ka ng, alam mo, nag-apply ka sa isang company, tapos ilang buwan lang, lipat ka sa kabilang company. Ilang buwan, lipat ka ulit sa ibang company. Ilang buwan ulit, lipat ka sa ibang company. Ano mangyayari sa'yo? Yung mga companies na yan, nag-uusap-usap yan. Yan? Nasa yan? Kilala ko yan eh. Ano kilala mo? Nag-apply sa amin yan. Ang ganda-ganda pa nga ng pananalita niya, no? Interview. Ganun ba? Oo. Pero, wala pa isang taon. Lumayas sa amin yan. Nag-awol pa nga yan. Sa'yo? Ganun ba? So, sunod, lahat ng company na pupuntahan mo, Alex Bueno, reject yan, reject. Tanggalin yan. Nababasa pa lang ang pangalan mo, naririnig pa lang ang pangalan mo, reject yan, reject. Bakit? Sa dami ng company na kanyang pinasukan, walang ni isang nagtagal siya. Kaya, ano mangyayari sa'yo? Ay di wala. Walang tatanggap sa'yo. Sabi ng mga tao, magaling lang magsalita yan, pero hindi niya kayang pangatawanan ang kanyang salita. Kaya hindi siya pwede sa ating negosyo. Di ba? Mga dapat ang ating pagtitiis ay nagkakaroon ng accomplishment. Amen? Dapat merong natatapos. Merong resulta yung nagwo-workout, nagba-bodybuilding ng ilang taon. Makikita mo, ang laki ng muscle.
Nagtitiis siya eh. Nagtitiis siya ng hirap, ng bigat, ng bumuhat ng barbell. At habang binubuhat niya yon, nauuhaw siya, nagugutom siya, napapagod siya. Pero tuloy lang! Hanggang sa isang araw, yung muscle niya ang lalaki na. Di ba? Bakit? Bunga ng kanyang pagtsatsaga at pagtitiis. Ang mga Kristiyanong walang tiis, walang tiyaga, maniwala kayo sa akin, walang mahihita. Walang magiging magandang bunga. Bakit? Hindi marunong magtiyaga, hindi marunong magtiis. Sabi nga ng isang pastor, ibon man na palipat-lipat ng hapon, ipot man ay hindi makaipon. Sabi na isang pastor, ipot lang. Ba't iipunin? Iipot lang pala. Di ba? Daming iipunin, ba't ipot pa? Ibig sabihin, wala na nga kwenta, di mo pa maipon. Yung walang kwenta na yon. Lalo kung may kwenta. Lalo kung wala may ipon o may kwenta. Bakit? Yun nga walang kwenta, di mo maipon eh. Yung pang may kwenta, iipunin mo. Hindi mo kaya. Di ba? Tingnan po ninyo yung Bible ninyo. Psalms 30 verse 1 to 5. Ano sabi ni David? I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endureth for a moment, and his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Diba? Yun daw, endurance just for a night. Pagkatapos ng endurance, sabi ng Bible, sabi ng morning, joy comes in the morning. Kaya pagka tayo dumadaan sa mga endurance, afflictions, tandaan natin, merong joy na paparating. Merong blessing na paparating. Kaya yung treat trials as a character builders. God uses them to teach us valuable lessons that refine our character. Di ba? Sabi nga, sow an action and you shall reap character. So a character and you shall reap destiny. Gusto mo magkaroon ng destiny? Dapat yung character mo, ayusin mo. These trials are temporary. And as popular proverb says, these too shall pass. Ito rin ay lilipas. Lilipas din pala. Yun yung kasabihan, lilipas din yan. Hayaan mo lang, tiis-tiis lang, isang araw, wala na yan. So, yun yung pangalawa. May pangatlo, pero susunod na natin pag-aaralan. Treat others the way God deals with you. So, yan ang ating next na pag-aaralan. Okay? Kaya ngayong gabi, ano ba ang inyo at ating pinagdadaanan pagsubok, tukso, kahirapan? Sabi nga ng Bible tiis-tiis lang. Diba? Wait patiently unto the Lord. And He shall bring it to pass. Wait lang tayo. Huwag tayo magmadali na makuha natin yung gusto natin. Baka, sabi nga ng matatanda, baka bubot pa. Pinitas mo na. Kaya nung iyong kagatin, iniluwa mo. Bakit? Kasi mapakla. Kaya maghintay tayo. Hintayin natin
yung blessing ng Panginoon. So, yung pinagdadaanan natin ngayon, ng mga pagsubok, tukso, kaya palagpasin lang natin. Hayaan natin ang Panginoon. Sabi nga let God be God. Just trust the Lord. Wait unto the Lord patiently and do good. Gumawa lang tayo ng mabuti. Continue to do good. Diba? Yung mga ayaw, hayaan mo sila. Palagpasin mo sila, ayaw nila. Yung tatanggap ng ating serbisyo, alagaan natin sila. At pag yung mga tumatanggap ng ating paglilingkod, isang araw, papakinabangan nila lahat ng ating paglilingkod at ang mga yan ay magiging mapagpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi meron silang tinanggap yung ating paglilingkod mula sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi ko nga, yung mga ayaw sa amin, yan ko lang sila. Kasi kung kailan mo sila pinipigilan, lalo silang kumakawala. Parang sabi ng iba habang pinipigilan, lalong nanggigigil. Isang araw, papakita ng Diyos sa kanila yung kanilang pinabayaan. Yung pala yung kanilang higit na kailangan. Diba? Isang araw, babalik sila, titingnan nila, sayang sana pala tinanggap ko yung kanilang paglilingkod. Dahil lumipas ng panahon, lumipas na rin sila. Pero sabi ng Bible, sila na naghihintay sa Panginoon, they shall renew their strength. Yung daw lakas nila ay babalik at sila'y lilipad na parang may pakpak ng agila. Sila'y lalakad at hindi mapapagod. They shall walk and faint not. They shall run and not be weary. Kaya yung mga nagtitiis sa Panginoon, naglilingkod at ginagawa ang kalooban ng Diyos, wait. At isang araw, ipapakita ng Diyos sa iyo at makikita ng marami, ito palang mga ito ay totoong mga lingkod ng Diyos. Di ba? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Madalas, iniisip namin na ang mga pagsubok, problema, pangailangan, tukso, affliction, ay para kami masira, mawasak, mawalan ng kasaysayan. Ngunit sang-ayon sa iyong salita, Panginoon, kung amin lang itong pagtitiisan na may pananampalataya sa inyo, pagtitiis, at nagiging masaya kami na nagiging kabahagi kami ng pagdurusa ng Panginoon sa Kristo. Isang araw, ang lahat ng aming pagtitiis ay mamumunga. Ito'y mamumunga ng aming karakter. Magkakaroon kami ng good character at ang aming destiny ay magiging pinagpala. Huwag namin pabayaan, Panginoon, ang aming mga pagtitiis. Tanggapin namin ang mga dumarating na pagsubok, dumarating na tukso, dumarating na mga lalang ng dyablo. At magtiwala kami, Panginoon, sa iyong protection, sa iyong provision, and even your prosperity. The prosperity will come. Basta mahalaga, Panginoon, your presence is with us. Kasama ka namin, and you will fight for us. Kaya, Panginoon, comfort us sa mga pinagdadaanan namin. At ibilang namin ito, Panginoon, a great blessing, a great privilege to be blessed by you. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa amin at tulungan niyo po kami na magtiis hanggang sa
matapos namin ang lahat ng pagsubok. Ito po ang sama dalangin at i-bless nyo rin po, Panginoon, ang aming offering ngayong gabi. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, dumako tayo sa ating prayer time. Okay, pag-pray natin ang mga